Kumusta kayo mga padreng at welcome back to my channel. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano ba kung mais mong magsimula na magkaroon ng tindahan na kagaya nito. Kagaya ko, bago lang ako nagsisimula nito. Bago ko sinimulan yung negosyo na tungkol dito sa mga pyesa ng mga motor natin. So, syempre, inalam ko muna kung ano yung mga fast moving na tinatawag. So, namuhunan lang ako dito mga padreng ng 80,000 lang yung puhunan ko. Nakapagsimula na ako. Ngayon, bago ko sinimulan to, sinulat ko na muna yung mga fast moving na mga pyesa. So, ano ba yung mga fast moving na pyesa? So, syempre, bago tayo magsisimula, dapat alam natin yung mga priority natin na bibilin yung kalimitan. Laging nasisira sa motor o pinapalitan. Huwag tayo mag-i-stock ng pyesa kung magsisimula tayo, yung pyesa na natutulog lang. So, kaya wag na nating patagalin. Kaya kung nais mong magsimula ng simpleng negosyo patungkol sa mga pyesa ng mga motor, para sa inyo tong video na to. So, tara, simulan natin. So yung mga padreng, kalimitan, halos lahat naman po tayo may mga kanya-kanyang motor. Hindi po ba malimit po tayo nagpapalit ng langis? Kasi po yung langis po natin, monthly po yung palitan yan. Number 1 po yan na priority. Kasi ayan ang pinaka-maintenance sa ating mga motor, mga boss. So kaya dapat pag mag-i-stock tayo o mamimili tayo ng pyesa o magsisimula tayo, dagdagan natin yung langis. Number 1 yan, subok ko na po yan. So ito, dito sa amin, mabenta tong habulin. Itong kulay green na to, mabenta to. So ayan. Siyempre, dapat may pagpipilian yung mga customer. So ito medyo maganda kasi yung presyo nito. Dapat meron ka din mumurahin. So habulin, 20W40. So, syempre, meron din akong Petron. So, ito medyo mura lang to. Pangmasa pero magandang klase din. Tapos, meron din akong habulin dito. Ito, may habulin din tayo. So, mas mura to sa kulay green. Mas mura. So, ayan ang mga stock ko rito bilang panimula. So, pinag-aaralan ko talaga yung mga mabibentang pyesa. Lalo na sa langis. So, ito yung mga langis ko. So, yung mga langis na yung mga boss, pang mga pan-tricycle. So, syempre, meron din akong pang-scooter. So, na mura lang pero quality. So, kunin ko muna. So, ito mga boss, ito yung mga pang-scooter ko. Tapos, dalawang klase din yung pang-scooter ko. Medyo mura lang to. Tsaka, meron din tayong high class. So, kunin ko na muna. So, ito yung isa, Yamalub. Napakagandang klase nito para sa ating scooter. So, ang kagandahan kasi nito, 1 liter siya. Yung sobra niya, pwede rin siya sa gear oil ng ating motor. So, medyo maingay yung kapitbahay natin. Baka maka-copyright tayo dyan. Ang lakas ng tugtog ngayon. Buti na lang humina, mga boss. So, ang kagandahan ng 1 liter, kasama na yung pwede para dun sa ating gear oil. So, kalimitan mga padreng, ayan ang number 1 na pinapalitan, yung ating langis. So, pangalawa na dapat nyong bilhin, ayan, malakas na naman yung tugtog. So, yun, buti pinatay na ng kapitbahay, narinig siguro yung dasal natin mga padreng. Mahirap na ba maka-copyright tayo. So, number 1 natin na priority pag mag-start tayo ng pyesa, langis. Pangalawa mga padreng, ang kalimitan na nasisira, yung ating kadena. Kasi syempre umiikot yan, maalikabok yung daan, so madaling masira. So yung ating sprocket set. So syempre dapat na mag-stock kayo ng mga sprocket. Yung mga sprocket, kadena, tapos may sprocket din na maliit to. So yan, dapat stock natin yan. So yan, sprocket na maliit. Tapos, syempre, kadena. So, hindi ko na ipapakita.
So, lista nyo na lang mga boss, langis, tapos yung ating sprocket o kadena. So, kalimitan mga padreng, lahat ng umiikot. So, sa pag-i-start ng ganitong negosyo, alamin nyo muna yung lugar. Kapag ba ang lugar baku-bako, halimbawa, kagaya dito sa amin, baku-bako yung daan. So, kalimitan na nasisira dyan. Mga bearing. Mga bearing. Marami tayo dito. Ipakita ko sa inyo. Mga padreng, tingnan nyo na lang yung stock natin na bearing. So, yan ang mga ini-stock ko dito. Halos lahat dito sa amin, mga China brand, mga Rossi. So, meron pa ako dito sa baba. 6301, 6205, 6305, 6204, 6203, 6300, 6004. So, yan ang mabibenta rito mga boss. So, pag nag-i-stock kayo, langis, sprocket set, bearing. Mga padreng, bali nakakatatlo na tayo. Number 1 po yan na mabibenta. Dapat lahat ng klase ng bearing meron po tayo. Tapos yung pang-apat natin na sigurado mabenta, yung ating mga headlight bulb. So, headlight bulb, flasher bulb. So, ito, sample tayo. Ito, mabenta to, headlight bulb ng TMX 155. So, pati mga China brand gumagamit din ito. So, ayan. Mga headlight bulb, mga boss. O, dapat lahat ng mga headlight bulb, meron tayo niyan. Tapos, isa pang malakas dito sa akin, kagaya ng grasa. Kanina, sabi ko nga, bearing. So, lagi dapat may kasama po yun na grasa. Bago kasi natin ikasa, kailangan magrasahan muna yan. Tapos, ano pa ba yung mabenta rito sa atin? Spark plug. Ayan. Although, taunan yung pagpapalit ng spark plug or every 8,000 kilometers nagpapalit ng spark plug. So, napansin ko rin, mabenta yung ating spark plug. So, dapat may spark plug tayo ng lahat ng klase ng motor. So, ayan ang mga spark plug. So, ito pang wave 100. So, dapat lahat ng spark plug, meron tayo niyan, mga boss. Halos kalimitan naman sa mga motor natin, magkakapares lang ng spark plug. So, kagaya ng Panti MX155, mga Rossi, magkakapares lang yan. So, ayan ang... So, syempre, kailangan mag-stock ka rin ng mga preno. Na iba't ibang klase ng mga preno, mga boss. Ayan o. Mag-stock po kayo nito kung magsisimula po kayo. Tsaka mura lang po yung puhunan sa mga preno. So ayan. Sana po nasusundan nyo yung mga fast moving natin. So kalimitan, yun ang mga fast moving. So ano pa ba? Filter. Kagaya ng pag nagpa-change oil yung barako, may kasama po yung oil filter. Kunin ko lang, pakita ko sa inyo. Filter. So, wag po kayong kada nagpapalit ng langis, nagpapalit din ng filter. Tapos, napansin ko pa rito na isa pang mabenta, mga boss, yung ating mga LED lights. Napakabenta po nito at mura lang yung puhunan. Ayan, LED lights. So, marami tong kulay na to. May mga blue pa. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, ano pa ba? Ito, sumasabay din siya. Kasi yung mga Rossi natin, halos same siya ng TMX. Ito, mabenta to. Susian ng Honda TMX 155. Mag-stock po kayo nito. Ayan o. Mabenta po yan mga boss. So, mag-stock kayo nito ng TMX 155. Kaya ako marami akong stock nito at mura lang po yung puhunan. So isulat nyo po. Napakamura niyan. Tapos sa panahon ngayon mga boss, nauuso yung busina, yung malalakas, yung parang pinapakita sa mga TikTok. Nauuso yan. So kalimitan gumagamit po yan ng relay. So pakita ko yung relay.
Eto, mag-stock po kayo ng horn relay. Dalawang klase po to, isang 4-pin tsaka isang 5-pin. So naubusan ako ng 5-pin eh. So 4-pin gamit sa busina. O kaya sa mga MDL. So ayan, mga fast moving natin mga boss. Tapos dito silipin natin. Ito, brake pad. Itong mga brake pad natin. So mag-stock din po kayo yan. Mabenta po yan yung mga brake pad. O, teka, ipakita ko po sa inyo kung ano pa yung mga mabibenta po natin. So, ayan yung ating mga bombilya na LED. Ayan. So, mabenta po yan. Yung mga brake pad. Kasi nga, pag nagdadrive tayo, siyempre gumagamit tayo ng preno. Tapos, ito, mabenta rin siya yung mga filter. Ayan, nalikabukan na. Filter. So, ayan. Ito, mabenta rin to mga boss. Liquid gasket. Dapat lagi po tayo may stock nyan. Tapos, packing. Packing ng TMX. Mabenta rin po yan. Tapos, ito yung stoplight switch. Mabenta rin po yan mga boss. Ano pa ba? Dito sa gulong, medyo naglaylo ako eh. Medyo matumal yung gulong. Siyempre, pag bumili ka niya, nalos yung iba mag-iisang taon na hindi pa nagpapalit. So naglaylo ako sa gulong. So yun yung napag-aralan ko, medyo hindi ganun malaki yung puhunan po sa gulong. Mahal siya, tapos mabagal pag gumalaw. Kaya naglaylo po ako dyan. Ito yung mga mabibenta natin. Kagaya nito, mabenta rin po to mga boss. Ito yung ating fuel hose with filter. So mag-stock po kayo yan. Tapos fuel hose, mabenta po yan. Tapos dito, ayan, mga switch. Mga switch, kahit marami po stock niyan, mabenta po yan. So ayan, tapos may fuse box po tayo dyan. So yun yung mga kadena natin sa baba. Ayan. Dito naman yung mga LED natin. Preno. Etong istante natin, pinagawa ko lang to mga boss. Ang sukat nito dito, mula rito hanggang rito, 5 feet. Tapos dito naman sa pababa 4 feet. Tapos dito sukat nito 2 or tawag rito 2 feet ang sukat niyan mga boss. So yan ang mga mabibenta natin. Ayan, tapos grasa, spark plug. So number 1 po yan na mabenta. Tapos idagdag nyo po isa sa mabenta natin. Ayan, yung ating mga cable. Meron tayong clutch cable, eto brake cable, throttle. So wag po kayo magpapawala po nyan. Mabenta po yan yung mga cable natin na yan. Tapos syempre, wag po kayo magpapawala ng mga gasket. Ito mga gasket natin, cylinder head gasket, base gasket, packing. Ayan, tapos mga overrolling gasket. Isa rin po sa mabenta rito yung repair kit, yung nagkokos ng overflow, lalo na sa barako. So ayan, nag-stock din po ako niyan. Tapos Bindex kit sa Rossi, yung pag nag-start lumalagotok. So ito. So mga gasket, ayan. So mga overrolling gasket. Ngayon, ang isa pa, meron pa po dito na talagang fast moving mga boss. Ito yung ating 5 wire na regulator. Mag-stock po kayo ng marami nito. Napakabenta po nito mga boss. Tapos syempre mga oil seal natin. Oil seal sa magneto ng Rossi. Pedal, kick, sprocket. So yan yung mga oil seal natin. So may oil seal sa cambio, sa kick starter, engine sprocket, magneto. Ayan, kalimitan na yan ng mga
ano natin mabibenta. So ayan lang po yung tindahan natin. Dati konti lang yan eh. Medyo ngayon napalago na natin. Mag-stock lang kayo ng gulong na padalawa-dalawa lang, huwag nyong pakarami. Kasi napakalaki ng puhunan sa gulong. Matagal naman po siya mabenta. So syempre kung meron po tayong fast moving na mga pyesa, so meron din tayong hindi naman non-moving eh. Nabibili naman siya pero hindi kasing bilis ng mga langis, ng mga LED lights, mga bumbilya, hose, ayan mabibenta. Electrical tape, yan mabenta yan. Tsaka yung mga wire natin, napakabenta. Bearing, ayan talaga yung malakas dyan eh. So ayan ang malalakas ngayon. Siyempre may mga pyesa din na hindi naman siya non-moving pero mabagal gumalaw. So simulan natin dito. Itong mga gasket na yan, lalo na kung may nagagawa po kayo na mabenta po yan eh. Pero napansin ko po dyan sa mga gasket natin, hindi siya ganoon kabilis na gaya ng langis. Pero dapat kompleto rin po kay gasket. So hindi siya ganoon kabilis. Pagdating naman dito, eto yung mga bola natin. So pwede po kayo mag-stock niyan. Hindi siya ganun kasing bilis ng mga langis. Yung langis mabilis eh. Pero dapat eto kumbaga, eto yung pangalawa na dapat meron din kayo, yung mga bola. Pang scooter po 'yan. Bola slider piece, ayan. Pang click. Tapos belt. So hindi siya ganun kabilis ibenta. Tapos ayan yung mga regulator natin. Tensioner, cam gear. So hindi siya ganun kabilis ibenta, pero dapat din may stock tayo. Tapos mga flasher. Tapos ito yung switch ng Rusi pan TMX. So ayan, mag-stock din po kayo niyan. Ito hindi siya mabenta. Kickstarter ng TMX 155. So hindi siya mabenta. Yung mabenta ito. Kumbaga pwede kayo mag-stock nito, cambio ng Rusi tsaka Kickstarter. Madalas nasisira po dito yan. So ayan silipin nyo po yung pyesa natin. Gasket. So tinakpan ko lang yung bahay ko, yung terrace ko to eh. So ayan clutch lining. So syempre kung ito bibihira lang din nagpapalit yan, pero dapat may stock din po yan. Tapos starter relay. Yan, starter relay. Dapat meron din po kayo yan. Tapos yung CDI na to, Mio Sporty pang Rusi. Bibihira lang po masira yan, pero dapat may stock tayo yan. Kahit pa isa-isa lang. Ito mabenta sa akin. Ito pa madalas yung 4-pin na CDI po to. 4-pin battery operated. So ang naging puhunan ko rito mga boss sa halagang 80,000, nakapagsimula na ako. Ito pa, meron pa tayong mabenta rito. Ito yung spark plug cap. Mura lang po yan, mabenta rin po yan. So ang tip ko po sa inyo, dagdagan nyo yung mga fast moving kagaya ng mga langis, bearing, spark plug, LED, mga bumbilya, mga preno, cable, fuel hose wire, electrical tape, tapos fuse relay, mabenta yan. Tapos syempre grasa. Yung tuti, may ilan-ilan kasi ditong mga HD3. So yan po yung number 1 na mabibenta mga boss. So isulat nyo na lang. So yung mga boss, sana nasundan nyo yung mga sinabi natin na mga fast moving. Kumbaga may fast moving, tapos yung hindi naman siya non-moving. So nabibenta rin, dapat may stock tayo.
So ngayon, halimbawa si customer nagtanong at wala kang pyesa, may tinatawag po tayo na lost sales. Dapat sinusulat natin yung mga pyesang wala tayo. Halimbawa sa loob ng isang buwan, may dalawang nagtanong ng ganong pyesa. So umorder ka dalawa. Kung isa lang naman yung nagtanong sa loob ng isang buwan, mag-stock ka lang isa lang. Ngayon, kung nagtanong ng pyesa at wala ka nung pyesa na yun, huwag mong sasabihin na wala. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang ng mga pyesa. Huwag mong sasabihin na, ay wala ako niyan. Ang technique po niyan mga padreng, sabihin mo, ay, naubos eh. Sabihan mo, pag namili-uli ako, meron ulit tayo niyan. So, yun ang technique, huwag mong sasabihin, wala, sabihin mo, naubos. Ngayon, ang tip number 3 mga boss, bago tayo magwakas sa ating simpleng talakayan. Para lumakas po yung pyesa natin, kahit na yung ito, kagaya nito, hindi siya ganong mabenta. Ang tip number 3, dapat may mekaniko po kayo na mahusay. Kasi yung mahusay na mekaniko, pag nagpagawa yung customer, hindi lang siya naka-focus sa kung ano yung sira. Dapat i-check up niya na rin kung yung kadena ba, palitin, yung brake pad, palitin, yung langis, palitin. Boss, tagas na yung mga gasket mo. Dapat sinasabi niya na yung pwedeng maging gastos ng customer in the future. So, hindi lang po dapat tayo nakapokus kung pa-change oil nga, boss, change oil mo lang. Dapat, ganito, si customer nagpa-change oil, boss, kailangan palitan po ng filter yan. Yung o-ring mo, boss, manipis na. Kung wala kang budget, pwede natin lagyan ng 3-ban lang yan. Pero mas mainam kung palitan natin ng o-ring. So, ganon. Yung preno mo, boss, adjust natin, malalim na. So, tumapat na siya dun sa mark. Mas mainam po nito, pag-ipunan nyo ng budget, palitan natin yan. Yung spark plug mo, boss, nagpapalit po tayo niyan ng every 8,000 kilometers or 1 year. So, ikaw naka 12,000 na. So, dapat magpalit ka na. So, dapat ganun ang technique kung bakit po napalago itong negosyo natin. Huwag tayong pumokus sa anong pinapagawa. Dapat tingnan din natin. Tingnan pa natin yung nasa motor nila na posibleng maging sira in the future. So, yun. Siyempre, mga padreng, nalimutan ko, may mga stator din dapat kayo. Mga stator. So, dagdag ko lang tong stator. So, mabenta rin to. Pero, hindi ganong kasi lakas ng langis. So, yung mga padreng, sana may natutunan po kayo sa araw na ito. Ngayon, kung may mga katanungan kayo at nagsisimula ka pa lang sa ganitong negosyo, pwede po kayo mag-comment at baka may ma-share din po ako tips para sa inyo pong pagsisimula. Kaya kung ikaw ay magsisimula, para sa itong video na to, sana nakatulong ako. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng like, paki-share, subscribe, at paki-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na patungkol sa mga pyesa o maging sa pagkukumpuni ng mga motor. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.